What's up guys? Here's your boy Forex Noipy and on today's video, meron kasing nag-request na ipaliwanag ko to further. So, shout out sa'yo, sir. Ayan, yan siya. At ipapaliwanag ko lang kung ano ba ang tamang lot size na para sa'yo, no? Paliwanag natin deeper, pero simplihan lang natin yung paliwanag kung ano ba ang tamang lot size na gagamitin mo or isa-setup mo sa trading account. Ngayon, kung bago ka lang sa channel na 'to at ngayon mo pa lang nakikita, baka naman puwedeng mag-subscribe ka, press the like button, ta's mag-comment ka na rin if there are any questions that you may have para makatulong naman sa channel natin at makapag-produce pa tayo ng mga educational forex content. Libre 'to, walang bayad. So, bago ang lahat, pa-intro muna. Alright guys, welcome back to my channel. Here's your boy Forex Snipey. So, pag-usapan natin kung anong tamang lot size para sa'yo, no? Pero bago natin gawin yon, tingnan muna natin ang mga types of lot sizes, no? So, sa unang slide na pinapakita ko sa inyo, actually, may tatlong lot size lang akong ipapaliwanag. Simplehan lang natin, no? Pero meron talagang apat na lot sizes nowadays. Merong nano lot, micro lot, mini lot, saka standard lot. Pero hindi ko na ipapaliwanag yung nano lot. Masyado na kasi maliit yun. Magsimula tayo sa micro lot. So, sa micro lot, ang simpleng paliwanag lang dito is, pag nanalo ka, per pip, ang presyo nito ay 10 cents. And pag kumita ka ng 10 pips or natalo ka ng 10 pips, syempre, 0.10 cents or $0.10. Kasi 10 cents per pip eh. Diba? So, pag kumita ka ng 10 pips, that means 10 times 10 cents. So, you earn $1. Ngayon, ang presyong to, mga kanoypi, applicable to sa mga major currency pairs. Yung ibang pairs kasi, may pagkakaiba yan, pero minimal lang. For example, sa EUR-USD, applicable to 10 cents per pip. Sa micro lot, ha? Ngayon, pag kumita ka, ano ba naman yung spelling ko? Kumite. Okay, basta kumita. Alam mo na yan, ano, Ip? Pag kumita ka ng 10 pips or natalo ka ng 10 pips, di ba? Ang makukuha mo or ang mawawala sa'yo is 10 pips multiplied by 10 cents. So, that's $1. No? Merong iba, like sa Japanese yen, 0.7 cents, $0.07, so that's 7 cents. Merong 8, merong 9. Basta may differences pero minimal lang naman. Okay? Sa mini lot naman, ito yung medyo popular dito sa bansa natin, sa Pilipinas. Ito ay $1 per pip. Ngayon, pag kumita ka ng 10 pips, obviously, 10 pips times $1 equals $10. Okay? Again, may differences din yan per currency. Again, sa yen, parang 10 cents or 70 cents yata. Less than $1, no? Pero walang more than $1. Alright? Okay. Next, punta tayo sa standard lot. So, standard lot, dito medyo mabigatan to, no? $10 naman ang presyuhan nito per pip. Pag kumita ka ng 10 pips, you earn $100 kasi 10 times 10. Ngayon, again, it's not just about ilan yung kikitain mo. Syempre, it's also about ilan ang risk mo. Ilan ang pwedeng matalo sa'yo. Ngayon, kung nag-risk ka ng 10 pips, tapos nag-rally yung trade mo, went up to 100 pips, good yun. Nako, paano kung hindi? Tapos wala kang stop loss. Di sunog agad ang account mo, no? Alright? So, para mas mapaliwanag ko, Kanoy P, pakita muna tayo ng example. Okay? Okay.
So, mga kanoypi, ang pinapakita ko dito sa chart natin ay demo account na ginagamit ko pang backtest ng mga strategies, no? At ipapakita ko sa inyo, alam ko madalas at karamihan sa inyo ay MT4 or MT5 ang gamit or ang planong gamitin. So, pag nag-click tayo ng new order, may makikita tayo ditong volume. Okay? Bago natin ituloy ito, no, gusto ko sabihin sa inyo na etong demo account na gamit ko ay standard lot. Ibig sabihin, pag ang volume dito ay nilagay ko 1, lalabas dyan ay $10 per pip. Okay? Kasi standard lot to eh. Diba? Standard lot kasi siya. Hanap tayo ng isang pair. Ito. Okay, ulit. Standard lot kasi to. Kaya, pag nilagay ko 1, tapos, nag-sell ako dito, sa area na to, ayan, sell. Okay? Tingnan nyo yung lumalabas. Dahil ang spread nitong XM ay 2 pips. Yung spread na yan ay nilalagay ko dyan, hover ko, ay 2 pips. Right? That's why you're seeing na yung profit ko dito is ganyan. So, nagrarally siya or nag-iiba-iba siya. Tingnan natin. Pag ibinaba ko yan dito, makikita nyo dito sa left side, that's 200 or 27 pips is equals to $200 USD yung kikitain ko sa sell trade na to, no? So, that's because that I entered a lot size of 1. Okay? Ngayon, standard lot kasi ito eh. Pag ang ginawa ko naman ay 0.10, almost and if not, equivalent na to sa mini lot. Okay? Naalala niyo yung pinakita ko sa slide. Mini lot. Drag natin dito. Ayan, mini lot. $1 per pip. Pag ang nilagay ko sa volume ay 0.10, that is equivalent to $1 per pip. So, sell ulit natin. Ayan. So, kita nyo naman yung difference, no? Kasi nagbayad na ako ng spread, eh. You see that? This is the second trade right here. Okay? Now, if I go back and enter another sell trade at ang nilagay ko ay 0.01, ito naman yung tinatawag nating micro lot, which is ito, which is 10 cents per pip. Okay? Sell ulit ako, no? Ayan, makikita nyo, 10 cents per pip. See? So, this is in dollars, ha? Yung profit na nakikita nyo dyan sa baba. Okay? So, again, this account that I am using for demo is, or for backtesting, is a demo account that is on a standard lot. Mas madali kasi siyang gawin para sa akin, ganon. Also, in my real accounts, I use standard lots, and then I just manage my lot size dito. So, paano ngayon pagka standard lot nga, di ba? Ang volume 1. Tapos, ibig sabihin yan, $10 per pip. Di ba? Paano pag naging 2? Di $20 na per pip. Mas malaki. Mas malaki yung mawawala sa'yo. Mas malaki rin yun yung babayaran mong spread. So, para sa mga beginners na mababa pa ang kapital, I highly suggest na kung mag-open man kayo ng standard account, huwag kayong magla-lot size ng malaki. Okay, ngayon, dito sa website na to, cashbackforex.com, dito nyo mako-compute or automatic calculator na siya kung ilang pips ba yung willing nyong i-risk on stop loss. For example, dito sa USD JPY, willing akong mag-risk ng 20 pips, tapos ang account balance ko lang ay $1,000.
Ang risk ko ay 1.5% or yan, 1.5%. Pag kinumpit mo yung calculate, sasabihin sa'yo kung ano yung lot size na pwede mong ilagay when you trade USD JPY. Okay? Sana sa short video na to, may natutunan kayo at kung meron pa kayong tanong, comment down below lang, Kanoy Pino. At paki-subscribe, paki-like na rin yung channel natin. Meron din pala tayong TikTok account. Mas madalas ako doon kasi mas madali. Mobile lang kasi yung ginagamit ko. I don't need to edit as much. Pwede nyo ako i-follow doon. Hindi kasing ganito yung wala akong chart explanations doon. But I give out some experiential tips, so on and so forth. Yung mga day in the life lang natin, no? So, sana mag-follow din kayo doon. Maraming salamat mga Kanoy P and I'll see you on my next video.